At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Paniki. Dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Hindi nagawa ni Buyo ang iniuutos ng demonyo sa kanya. Wala si Padre Redentor sa simbahan at bigla na lamang siyang nakaramdam ng init at parang nasusunog sa loob ng simbahan. Bigla na lamang siyang nagtaka nang malaman niya na nasa loob siya ng liyib at naging paniki na sila ng mga kaibigan niya. Sa kabilang dako naman, isang lihim ang pilit na ipinapaamin ng isang matandang exorcionista kay Maria. Naalala mo na ba, Maria? Sige, balikan mo ang nakaraan. Balikan mo, Maria. Hindi ko sinasadya ang lahat. Aksidente lang yun. May kasalanan din ako pero nalito ako dahil sa takot. Sa totoo lang, hindi ko makalimutan ang araw na yun. Tandang-tanda ko pa ang lahat ng nangyari. Tandang-tanda ko pa. Huwag kang malapit sa akin! Huwag! Mahal na mahal kita, Maria. Parang awa mo na. Sa akin ka na magpakasal, huwag ka iping. Hindi kita mahal, Berto. Si Iping ang mahal ko. Kaya sa kanya ako magpapakasal. At nakatakda na ang aming kasal. Kaya kalimutan mo na ako, Berto. Kalimutan mo na ako. Hindi ko maaaring gawin yan, Maria. Dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Diyos ko! Nahulog siya sa bangin! Berto! Hindi ko sinasadya, Berto! Hindi! Hindi ka! Bababa ako! Bababa ako! Berto! Berto! Hindi ko sinasadya! Mahal na mahal kita. Ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi pagmamaling, Maria. Berto! Berto! Hindi! Hindi! Namatay na siya! Namatay na! Hindi ko sinasadya! Hindi ko sinasadya! Doon ko iniwan ang bangkay ni Berto. Pero hindi ko sinasadya ang kanyang pagkakahulog. Mula noon, nagluksa ang mga pamilya ni Berto. Hindi na nila nakita. At ang pakiusap ng kaluluwa ni Berto ay ituro mo sa mga kamag-anak niya kung nasaan ang bangkay niya. Pero matagal na yun. Baka wala na. Kahit abunan lang niya ang makuha at mailibing nagmaayos. Kung magagawa mo yun, matatahimik na ang lahat. Sige. Pero ang inaalala ko, baka ipaimbestigan nila at makasuhan ako. Hindi naman siguro. Matagal ng panahon ang nakalipas at wala ka namang kasalanan. Aksidente lang ang pagkamatay ni Berto. Kaya gawin mo na ang pinagagawa ko para patahimikan na kayo ng kanyang kaluluwa.
Boyang, kailan tayo makakaalis sa kuwibang ito? At bakit natin babantayan yan? Sabi ni Satanas, nandito raw ang abo ng labi ng lalaki na namatay. Bakit kailangan pa nating bantayan? Wala lamang nagagawi dito. Takot sila dahil may engkanto dito. Alam daw ng Satanas na may kukuha ng abo. Kaya babantayan daw natin. Dahil kung napabayaan natin na makuha ang abo, hindi na tayo makakabalik sa dating anyo natin. Habang panahon na tayong magiging paniki. Gaano ba talaga kahalaga sa Satanas ang abo ng lalaki na yan? Ayon sa kanya, matagal na raw niyang kinakausap ang kaluluwa ng lalaki na sumanib sa kanya. Pero tumanggi raw, kaya nagalit siya. Kaya bantayan natin. Kung hindi, mamamatay na tayong paniki. Inay, kayo lang bang mag-isang pupunta sa engkantadong kuweba? Oo, anak. Kaya lang, kinakabahan ako. Inay, sasama na lang kayo ni Lauro. Ay, hindi pwedeng may kasama. Magugulantang ang mga paniki na nagbabantay sa Boniberto. Bakit kailangan pang kunin ni Inay yon? Ang kaluluwa ni Berto ang gumagaya kay Lauro. At yun, yung nakikita ninyo dito. Ho, Diyos ko. Sige na, Maria. Pumunta ka na doon at mag-iingat ka. Marami kang makakasalubong na masasamang espiritu. Pero isabay mo sa kanila ang sagradong tubig na galing kay Padre Redentor. Lauro, hindi kaya mapahamak si Inay? Kinakabahan ako eh. Huwag naman sana, Raquel. Di bale, mula rito natatanong natin ang engkantadong kuweba. At sabi ko kay Inay, bago siya umalis, kung hindi niya na kaya, sumigaw lang siya para matulungan natin. Sana magtagumpay si Inay para tumigil na ang nanggagaya sa'yo. At mga paniki na nagpapakita ay mamawala na rin. Kinikilabutan na ako sa nangyayari. Raquel! Lauro, may tumatawag sa akin at parang si Itay. Oo nga. At tingnan mo, kamukhang kamukha ni Itay. Samantalang natatanaw natin na natutulog siya dito sa loob ng bahay. Raquel, anak! Lumayo kayo sa matandang yan! Ali kayo rito! Lumapit kayo sa akin! Dalian nyo! Hindi! Hindi ikaw ang Itay! Nanggagaya ka lang! Itay, gumising kayo! Itay? Nasaan ka? Diyos ko! Biglang nawala si Itay! Oo nga. Sabi ko na sa'yo, hindi ako yan katabi nyo. Halika, Raquel! Lumapit ka sa akin. Sige na. Iwanan mo ang asawa mo. Huwag, Raquel. Huwag kang maniwala sa kanya. Hindi siya ang Itay. Masamang espiritu siya. Huwag, Raquel! Boyong, andok na kami. Hindi na namin kaya. Bakit? Ngayon lang bang inaantok? Ako rin eh.
Pero labanan natin ang antok. Baka may mga ahas na pumunta rito, manilintikan tayo. Buti pa, Boyong. Kami muna ang matulog. Ikaw muna yung magbantay. Hindi pwede. Kailangan hindi tayo matulog. Paano kung may biglang pumasok at kinuha ang abo? Hoy! Gumising kayo! Huwag tayo matulog! Gising! Inaantok na rin ako. Hindi ko na rin malabanan ng antok. Kailangan manatiling gising ako. Susugatan ko ang balat ko. Aray! Aray ko! Itong nararamdaman ko. Bakit hindi ko na mapigilan ang antok ko? Inaantok na talaga ako. Leo, ayaw ko matulog. Nandito na ako sa bukana ng yungib. Tahimik. Walang lumilipad na paniki. Papasok na ako. Dahan-dahan. Saan na kaya banda yung pinaglapagan ko ng bangkay ni Berto dito? Tama. Sa bagitan ng dalawang malalaking tipak ng mga bato na yon. Gagamitin ko na itong flashlight na dala ko. Sana makuha ko na kaagad para makalabas na ako rito. Ito na yun. Ito na yung damit na nakabalot sa kanya. Kukunin ko na. May tigre na papalapit sa akin. Atakin ako. Sasabuyan ko ng banal na tubig. Saan ko na ba nailagay yung dalagong sagradong tubig? Wala sa akin. Pero papalapit ng tigre. Atakihin ako. Hindi. Lola Adiling, bakit nawala si Itay at si Lauro? Hindi ko na sila makita. Hindi na sila sumasagot. Parang naglaho sila na parang bula. Ito na yung kinatatakutan ko, Raquel. Anong ibig niyong sabihin? Kung hindi magtatagumpay ang iyong ina, maaaring di mo na makikita sina Lauro at ang Itay mo pala. Lola Adiling! Sana kayanin niya ang mga pagsubok sa yungib. Kung hindi lang siya ang mapapahamak, kundi pati asawa at Itay mo. Hindi ba pwedeng tulungan na natin si Inay, Lola Adiling? Tulad ng nasabi ko, lalo lamang mapapahamak ang Itay mo kung gagawin natin yan. Buti pa, magdasal na lang tayo para kahit papaano magabayan siya sa gagawin niya. Diyos ko, huwag po ninyong pababayaan ang inay ko. Sana po magtagumpay siya sa kanyang gagawin. Huwag niyo sanang ipahintulot na may masamang mangyari sa kanya. Matindi nang nakabalot na iwaga sa lugar na ito. Kung tatagal pa ito, marami na ang mapipinsala. Lumalakas ang kapangyarihan ng masamang espiritu. Dinaig na ang mabuting espiritu.
Hindi mo ilalabas yung abo. Papatayin ka namin. Papatayin ka namin. Umalis ka na dito para hindi ka mapamak. Sige na, alis. Malapit ko nang maabot ang banal na tubig. Alis ka na dito. Bitiwan mo na yung hawak mong abo. Bitiwan mo! Hindi ko bibitiwan ito. Kailangang may labas ko ito sa yungib. Mga kasama, tulungan niyo kung pigilan siya. Hindi kaya tulong. Lapang-alaga niya. Hindi yan. Naabot ko na ang banal na tubig. Ngayon, sasabuyan ko na kayo. Lumayo kayo dito. Mapapalik kayo. Ito pa sasabuyan ko. Apol na kanak. Adeling, gabi na. Wala pa si Maria. Mabuti naman at iniwan ka na ng masamang espiritu, Ipeng. Bigla kang nawala sa paningin namin kanina. Oo nga raw, sabi ni Raquel. Pero si Lauro nawawala pa. Hindi pa nakita. Kumusta na kaya si Maria? Nasaan na siya ngayon? Wala tayong magagawa kundi maghintay sa kanya. Paano kung... huwag naman sanang ipahintulot ng Diyos na mangyari sa kanya ang kinatatakutan ko. Adeling. Kaya nang sinabi ko, maghintay lang tayo kung ano ang kahihinatnan nito. Alalang-ala na ako. Pati si Lauro, hanggang ngayon hindi pa nagpaparamdam kay Raquel. Iyak nang iyak ang anak ko. Buti ba? Ihanda ang mga kailangan. Yung kandila at kahon na paglalagyan natin ng abo ni Berto. Nakahanda na, Aling Adeling. Pagdating ni Maria, dalhin kagad natin sa simbahan para mabasbasan ni Padre Redentor ang abo. Wala na bang ibang kailangan na ihanda natin? Wala na. Maliban kung hindi nagtagumpay si Maria. Aling Adeling? Ipeng. Kaya dapat magtagumpay siya. Kundi pati ako mapapahamak. Kung hindi siya magtatagumpay, anong gagawin natin? Kailangang lisanin na kagad ang puok na ito. Salamat, Panginoon. Nakuha ko rin ang abo at kalansay ni Berto. Nako, natatakot na ako. Ipeng! Raquel! Nagtagumpay ako! Nakuha ko ang abo! Kailangan makarating kaagad ako sa bahay. Hinihintay na ito ni Aling Adeling. Sana wala nang harang sa akin. Malapit na ako. Itay! Malapit na. Nandiyan na si Inay! Hayan na siya, oh! Sige, ihanda na natin kaagad ang mga kailangan. Opo, Itay! Hayan, nakahanda na ang lahat. Sige. Dito, Maria. Ilagay mo kagad dito. Dalian mo. Maria, anak ko. Akala ko may masamang nangyari na sa'yo. Salamat sa Diyos at nakabalik ka na ng ligtas. Salamat sa Diyos. Nagtagumpay si Maria. Hindi kayo magtatagumpay. Si Martin!
Mahadlangan kaya ng demonyo ang gagawing ritual ng albularya? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Paniki, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng Ifre Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.